naman din. Ito naman din siguro, hindi lang tayo nagbasa nito. Hindi lang tayo nagbabasa nito kahit iba. Bakit pinursige ni Senator Alan Cayetano na papuntahin si Senator Bato? Okay, una, ambisyon ni Senator Alan at ang ginamit niya. Ito question mark lahat mga kakaliwa. Dahil may ambisyon si Senator Alan Cayetano maging Senate President at ginamit niyang issue ang impeachment kay Senator Bato. Alam mo naman si Senator Bato, pagdating kay VP Sara, tumatakbo pa. Diba? Nawala ang takot sa walang Tabares basta kay VP Sara. Diba? Nanginginig pa sa takbo. Literally tumakbo. Literally tumakbo. Si Senator Bato de la Rosa. Okay? So, ano ang nasa isip at that time? Bakit kailangan na ang issue ng pagpapalitan ni liderato ay impeachment? Diba? Kasi, noon natin sinabi to. Pero tignan natin mukhang merong nakakakita rin na o nababasa ang kanilang mga ninanais. Kaya siguro, medyo hindi pa makamove on si Senator Alan Cayetano. Kasi, expected niya. Ito, tingin ko, nag-convene na agad yung Senado as impeachment court. Siyempre siya yung nagpipreside. Magbabang-bang siya. Tapos pag may issue, divide the House. Divide the House. We would like to move for the dismissal of the impeachment, articles of impeachment because of technicalities. Tapos yun, debate. Okay, let's divide the House. Pak! Majority sila. Dismiss. Pwede, di ba? Pwedeng yun. Pwede ba during the caucus dahil tinanggal nila yung minority at the time? Pwede ba napag-usapan yun? Kasi, kaya kailangan nila magpalit ng liderato dahil si Senator Tito Soto gusto niya ng hearing. Di ba? Ayaw niya ng forthwith. Hearing agad. Pero, mga kaklir, ano sana yung balak ni VP Sara? Diba? Madismiss. Of course. Ang gamit nila ngayon sa kanilang answer ay yung mga reasons din na kanilang ni-raise sa House Committee on Justice. Na dapat hindi nag-file, lagpas na yung 1 year, may yung 1 year bar rule na violate, fishing expedition, hindi ito parte ng complaint, pero tinake up. Lahat ang technicalities. Without denying, categorically, general answer ang ginawa. No answer ang ginawa ni VP Sara. Maybe expecting na under the leadership of Senator Chis Escudero, madidismiss siya because of technicalities. Diba? Ngayon, tingnan nyo, habang nagsalita si Senator Alan Cayetano, ang lagi niyang binabanggit, kaya daw nagbago ng liderato kasi purposely for the impeachment at para mapagtakpan ang flood control mess. Diba? So doon niya ginagawi ngayon ang naratibo niya para maipakita na yung pumalit sa kanya ay dapat na hindi na allow. At lagi niyang binabanggit na itong mga senador na to na umayaw sa kanya ay tuta ng Malacanang. Diba? Di niya man lang kailanman di niya inisip na kaya dahil ayaw sa kanya, dahil di siya nagtatrabaho. At walang nagagawa sa Senado nung siya yung umupo bilang Senate President. Diba? June 1, mga kaklit, tandaan natin, 11 pa lang ang minority. Pero nandoon sila waiting kasi meron pa silang gagawin para sa confirmation ng mga military officials kasi malalagpasan ng panahon, kailangan gawin ito, kailangan gawin yan. Diba? Noong June 1, 11 pa lang sila eh. Baka naman, Agustin Mondragon, baka naman, nahihimigan nila na si Senator Chis ay aali-aligid lang. Pero hindi pa rin makakakliri kasi kung aali-aligid lang si Senator Chis, dapat nung June 1, nandun na. O di naka-12 na sila. Hindi, di ba?
So, ito, pakinggan na natin. Kasi ito rin naman yung naiisip natin eh. Tingnan natin ha. Ito ang pwedeng gawin nila. Proceeding, pangunahing balita. Posibleng maantala ang impeachment trial proceedings laban po yan kay Vice President Sara Duterte kung ito ay gagamitan ng mga legal na hakbang ng mga mambabatas na kaalyado at sumusuporta sa pangalawang Pangulo. Partikular na tinukoy ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio yung inisyal na plano ng kampo ni VP Sara na ipa-dismiss yung kaso laban sa kanya sa pamamagitan ng isang motion. Yun din pala ang basa ni Justice Carpio. Yun talaga yung initial na plano. Katulad nung ginawa nila sa first impeachment. Sige, sige. Anong natin dito, ha? Ano ang ating panghuhugutan ng konti dito? Ito mga kira. Ito, tingnan nyo. Oh, June 16 to mga klira. 2026, ha? Kita nyo, ha? Okay? Ano sabi dito? Senator Amy Marcos accused the administration, ito na naman to. Wala na talaga na ito nakita kundi administrasyon, of intimidation and political persecution after planned Blue Ribbon Committee event of the Cayetano Block failed to push through. Diba? Talagang wala itong masisi, itong senador na to, kundi ang administrasyon. Hindi niya nakikita kung ano mga kasalanan ng iba niya mga kasama. At hindi niya rin nakikita kung ano ang kakulangan ng kanyang mga kasamahan. At hindi niya rin nakikita kung gaano kapalpak yung mga statements ng 18 Maleta Boys. Diba? So sabi niya, in a statement issued Tuesday, Marcos claimed there were efforts to undermine the Constitution and disregard the wisdom of the Supreme Court. Sino ba nag-undermine ang Constitution? Hindi ba kayo? Kayo yung nag-undermine. Kasi gusto niyo na agad ipa-dismiss yung impeachment complaint, yung articles of impeachment. Through what she described as politically motivated actions related to the impeachment case and the flood control corruption controversy. Ito, mga kaklir. Teka lang nagkandidato siya 2025. In other words, panahon ni dating Pangulo Duterte, 2019, right? 2019, senador na siya, di ba? Anong ginawa mo? Nung sinabi ni dating Pangulo Duterte na may ghost project sila noong 2020, pa-imbestiga ka ba? Tapos ngayon, sasakay ka ngayon sa pagpapa-imbestiga ng flood control? Wala kayong ginawa dati eh. Diba? Masyado kayo sumasamba kay Digong. Kaya kahit anong gawin niya, kahit anong korupsyon, kahit anong pag-amin niya ng paggamit niya ng fentanyl, illegal drugs, marijuana, at kahit anong klaseng pag-amin niya ng pagpatay, pag-amin niya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, bulag kayo. Kahit ilang beses ang pinanood dito at pinakita dito lahat ng videos kung saan siya umamin ng kanyang mga kamalian, ang aabuso sa kapangyarihan, bulag pa rin kayo. Tapos yung nagtatrabaho si Pangulo Marcos Jr., bulag ka pa rin. Ipipilit ang pamumulitika at pagwasak sa konstitusyon. Ibinabastos ang karunungan ng Korte Suprema. Kaya ang tanong natin, tama bang tumanggap ng 75 million pesos ang isang public servant? Ayos ba sa iyo yun? So dapat hindi na ako na-question. Pag nagbibigay ng donasyon ng ganung kalalaking halaga, huwag na natin pansinin yung tungkol sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Burahin na natin yon. Ganun ba yon? At huwag na natin ipatupad ang kaso ng batas ng plunder. Kasi kaalyado nyo. Ganun ba yun? Diba? Ayan o, may lumang video. Diba? Si Senator Marcoleta, babatas pa siya, congressman pa siya noon. 2018, may issue na about flood control. Insertions. Di ka ba magsasalita tungkol doon? The senator also called on Filipinos to remain vigilant and defend. Tama, mga Filipinos, mga senators, Filipinos, please, maging vigilant kayo sa ginagawa nila. Kung paano nilang gustong patayin yung impeachment without us really knowing, no, and witnessing the pieces of evidence na dapat na ipakita sa taong bayan. Baka harang nila. Lantaran na po ang buong pwersa ng administrasyon sa panggigipit sa mga naninindigan pa sa katotohanan. So, ibig sabihin, pag kami di umanong ninakaw, takip mata. Diba? Pagkakampi, takip mata. Pag may pinatay, takip mata. Pag may nilustay na confidential funds, takip mata. Yun ang gusto ni Senator Ivy. Yan ba? Yan ba ang hindi pag-undermine sa Constitution? At dinidisregard nyo ang mga rules and procedures ng Supreme Court? Ito pa mga clear. Sabi natin, alam natin na balak nila itong ipa-dismiss. Sige, pakinggan natin ito.
Kinakabahan, matalo. Senator Amy Marcos suspects that efforts to dismiss the impeachment case against yung title are coming. Impeachment ito. Suspects that efforts to dismiss the impeachment case against Vice President Duterte are coming not only from the Duterte allies, but also from the some allied with administration. So you know, gusto niyo ipa-dismiss, oh. May efforts na kayo. Kailan to? June 5 pa lang to. Di ba? Di pa nadidinig ang kaso, gusto niyo na pa-dismiss. Yan yung balak nyo. Yan yung balak nyo, mga kababayan. Sana madinig ito. Tulong. Ganun talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Like, are you talking for and in behalf of the palace? Parang ako yung palace press officer, ah. Parang wala naman ako nadinig na ganyan, ah. Diba? Gumawa na naman siya ng sarili niyang gumawa na naman siya ng sarili niyang intriga. Isa na yan. Kasi kinakabahan din. Diba? Talagang lahat ay interesado. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado. Sa palagay mo, kailan pa siya nabigyan? Ha? Kailan pa siya nabigyan ng karapatan na magsalita? For and in behalf of the palace. Meron na pala akong may pumalit na sa akin. Mga ka-clear. May pumalit na sa akin. Siya na nagsalita. Para sa administrasyon. Tapos, fake news peddler pa. Tapos, di ba, sa kanyang palagay, hala, may bago ng PCO Undersecretary? Sa katauhan ni Senator Amy? Parang di ko ito nadinig, ah. Ngayon ko lang ito nadinig. Na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Yun lang ang suspecha ko. Ay, suspecha lang pala. Ang lakas. Ang lakas magpa-presscon. Puro suspecha pala. Di ba ganyan yun din yung ginawa niya tungkol sa mga Noel? Suspecha mo lang pala. Nadamay mo ba yung administrasyon? Eh, ikaw lang naman yata at kayong mga kaalyado ni VP Sara ang gusto magpa-dismiss ng impeachment, eh. Nadamay mo pa. Tapos suspecha mo lang. Diba? Ano ba itong mga leader natin na ganito? Puro suspecha, puro intriga, puro... Mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Hindi po nakakahiya yun kung tatalunin man dahil sa kagaya po ninyo na bulag sa katotohanan dahil para kayong kabayo na may tapaoho na wala na kayong tinitignan na katotohanan basta kaalyado. Kahit matalo ito, kung naipakita sa taong bayan ang katotohanan pero ipapatalo nyo dahil kaalyado kayo, sagot nyo na yan. Konsensya nyo na yan. Sagot nyo na yan sa bayan, sa taong bayan. Kaya huwag nyo idadama yung administrasyon kasi walang binabanggit patungkol dyan. Diba? Para siya nagsasalita in behalf of the administration. So definitely, sasabihin ko yun, in behalf of the palace. Na parang ayaw din matuloy. Wala tayong pinag-uusapan, kung matuloy yan, hindi yan matuloy, depende yan sa trabaho ng senador. Pero para ilagay mo yung isip mo at kagustuhan mo sa bibig ng tagapagsalita, foul yan. Wala kang pinanghuhugutan, tapos suspecha mo lang. Diba? O, kabayong mangga daw, o. Diba? May tapaoho to, eh. Nay! Diba? Nay! Kung saan kahilahin ng tali, ng kutsero mo, doon ka pupunta. Na kahit ikaw ay mahulog sa bangin, basta doon ka dinala ng kutsero mo, doon ka pupunta. Diba? So, ang balak talaga nila, i-dismiss ito. Hindi nyo pwedeng ikaila ito. Mga taong bayan, mag-monitor kayo sa trabaho, lalong-lalo na ng mga DDS senator judges. They will not work for you, they will not work for the country, they will work for VP Sara. Diba? Kaya lahat ng motion, sabi nga dito, ay gagawin nyo. Kaya dapat talaga, Senator Chis Escudero, kapag ikaw ang naging presiding officer, dapat mabilis ka. Mag-rule.
kahit dinadali nila sa Supreme Court, dapat hindi ito matigil hanggat walang TRO. Yan ang gagawin nila. Di ba, Max Safe?